Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang modernisasyon sa Mindanao. Itong binigyang diin ng Pangulo ng kanyang bisitahin ang rehiyon ng Davao kasamang mga miyembro ng gabinete kahapon February 7. Sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga mahalagang proyekto sa rehiyon, kabilang na ang may kaugnayan sa water security at transportasyon. Inatasan din niya ang Department of Transportation at Finance Department na hanapan ng pondo ang railway system project sa Mindanao. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na nakatanggap siya ng impormasyon na posibleng maglabas ng warrant of arrest ang lokal o korte dito sa Pilipinas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dito sa umano'y posibleng arrest warrant mula naman sa International Criminal Court o ICC. May paniwala rin ito na baka sasampahan ng kasong sedition at arestuhin ang dating presidente dahil sa pahayag nitong hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Gayunman, maaari umanong questionin ito dahil wala pa namang nangyayaring preliminary investigation. Hataw Balita ngayon. Nagsampa ng kaso kahapon sa Office of the Ombudsman ang grupong Manibela laban sa Department of Transportation Secretary Jaime Bautista at 5 opisyal dahil sa umano'y katiwalian at paglabag sa konstitusyon ng bansa. Naniniwala ang Transport Group na maraming nilabag na mga probisyon ng saligang batas ang naging implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Isinama sa mga sinampahan ng reklamo si Solicitor General Guevara dahil imbes na pasunurin umano ang mga opisyal ng gobyerno sa konstitusyon ay ipinagtanggol pa nito ang mga respondent. Maraming nilabag sa konstitusyon ang DOTR, LTFRB, OTC at lahat ng nagpapatupad ng programa na to. Hataw Balita ngayon. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 25 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo at marine equipment sa magkakasunod na joint operation sa Mindanao. Nakumpiska ang 22,700 reams ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 17 million pesos sa Sultan Kudarat noong December 3, 2023. Gayun din ang isang motorized boat na may pangalang MB Queen Johara na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Ang mga sangkot na mga individual ay sumailalim na sa inquest proceedings. Hataw Balita ngayon. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Pagudpud, Ilocos Norte, dakong alas 12 ng tanghali nitong Miyerkules, February 7. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, naramdaman rin ang mga pagyanig sa ibang lugar sa Ilocos Sur, Cagayan at Isabela. Sinasabing tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 30 kilometers. Una nang naitala sa magnitude 5.9 ang lindol na kalaunan ay i-downgrade sa magnitude 5.4. Sa ngayon ay wala pa namang ulat kung may matinding pinsalang idinulot ang lindol. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng dagdag na 265 million pesos na pondo mula sa kanyang Presidential Social Fund. Bukod dito sa emergency cash assistance na una nang inaprubahan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Mindanao, partikular sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa pagkain, may mga kailangang bilhin rin ang mga biktima ng mga pagbaha. Iniutos din ni PBBM na gawing prioridad ang pagsasaayos ng mga kalsada upang mapabilis na makapasok ang tulong ng pamahalaan. They need to buy other things na para sa kanilang household, no. So that's why the ECTs are become very important, and that's why I released the 265 million to make sure
phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao, mayroon kaagad silang tulong. Hataw Balita ngayon. Ibinalita ng Naval Forces Northern Luzon ang marching order ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na palakasin ang territorial defense at security sa Batanes. Ayon sa kalihim, ang Batanes ay tagapanguna sa pagbabantay sa northern baseline ng bansa. Kaya naman nananawagan ito ng pagdaragdag ng mga pasilidad sa Batanes Islands. Gayun din ang pagdadagdag ng presensya ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa Batanes na siyang tagapanguna sa pagbabantay sa northern baseline ng Pilipinas. Nananawagan din ang kalihim na palakasin ang interagency cooperation ng AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan para protektahan ang mga mangingisda. Hataw Balita ngayon. Nasawi sa helicopter crash ang dating Pangulo ng Chile na si Sebastián Piñera. 2 terminong naglingkod ang 74 na taong gulang na isa ring bilyonaryong negosyante. Samantala, 3 iba pang sakay ng aircraft ang nakaligtas naman sa sakuna nang bumagsak ang helicopter sa isang lawa malapit sa bayan ng Lago Ranco. Nagdeklara ng national mourning sa naturang bansa, bunsod ng insidente. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga panukalang tigil putukan na inihain ng Hamas, kung saan sinabi niya na posible ang total victory sa Gaza sa loob ng mga buwan. Nangyari ang pahayag ni Netanyahu matapos na sabihin ng Hamas ang kanilang mga hinihinging kondisyon bilang tugon sa isang panukalang tigil putukan na sinuportahan ng Israel. Tinawag niya ang mga negosasyon sa Hamas bilang walang patutunguhan at inilarawan ang kanilang mga kondisyon bilang kakaiba. Bilang tugon sa mga pahayag ni Netanyahu, itinuring ito ng senior Hamas official bilang pagpapakitang determinasyon upang palawigin ang tunggalian at sinabing handa ang Hamas na harapin ang lahat ng posibleng senaryo. Hataw Balita ngayon. 5 tao ang nasawi habang nasugatan naman ang daan-daang iba pa sa isinagawang Russian missile and drone strikes sa mga lungsod sa buong Ukraine itong Miyerkules, February 7. Inilagay sa ilalim ng air alert ang buong bansa at iniulat ang mga atake hanggang sa kanluran malapit sa hangganan ng Poland. Sa simula, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na 2 tao lamang ang nasawi sa isa pang malawakang atake laban sa kanilang bansa. Subalit, natagpuan pa ang karagdagang biktima sa guho ng 18 palapag na residential building. Hataw Balita ngayon. Ayan, Bert at Noel, ilan sa malalaking mga balita natin ngayon dito sa Pilipinas. Ito nga issue patungkol sa banta ng pag-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang masasabi nyo rito at may sinasabi na rin ba yung ating mga kababayan dyan sa inyong mga lugar, Noel at Bert? Yes, amigo. Dito sa aming lugar, bagamat syempre nakaantabay din yung ating mga kababayan sa lahat ng mga nangyayari dyan sa Pilipinas. At iba-iba rin ang mga nagiging komento ng ating mga kababayan. Bagamat dito kasi sa lugar din namin, amigo, ay malaki na rin ang populasyon ng ating ng mga Filipino. Kaya ang ating ding mga Filipino community dito ay syempre ay concerned din sa nangyayari dyan, lalo na sa issue ng pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Yes, amigo Sherwin at saka Noel, dito rin napag-uusapan namin yan ng ilang mga OFW dito. Nagtataka kami dahil sa nangyayaring ito, nakakalungkot at parang nagkakaroon ng hidwaan. At sana ay hindi pa naman to, sabi nga kanina, hindi pa naman sure ito na ito sa nangyayaring yan. At hopefully sana maging maayos ang bansa natin, amigo Sherwin. Oo, Bert at Noel, dahil pagka nangyari yan at magkatotoo, parang nakikita ng ating mga kababayan yung ilang gulo na posibleng mangyari considering na dating Pangulo
ang lalabasan ng warrant of arrest. At bukod dyan, Noel at Bert, meron pang banta na posibleng sampahan ng kaso itong ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil nga naman dito sa sinabi naman niya na paghihiwalay ng Mindanao dito sa ating bansa, Noel, Bert. Oo nga, amigo, at yan nga yung isa sa mga malalaki talagang nagiging issue ngayon. At sinabi niya yan at nai-air yan on television broadcast. Kaya abangan din natin kung yan ba talaga ay magagamit din bilang grounds din sa kanya para siya ay ma-arresto din o sampahan ng kasong sedition. How about you, Bert? Yes, amigo Sherwin at saka Noel, dahil dito sa nangyayaring ito sa ating bansa, kami hoping dito sa napag-uusapan namin dito sa ating mga kababayan na nandito, nagtataka sila kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa between Rodrigo Duterte at saka sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi natin alam kung ano talaga yung nandito, nasa likod nito. But hopefully, siyempre tayo po ay umaasa na mailagay ito sa kaayusan at walang magkaroon na malaking gulo sa ating bansa. Dahil ang apektado niyan, siyempre, amigo Sherwin, Noel, ang ating mga kababayang nandyan sa Pilipinas. Oo, bukod dyan, Noel at Bert, posibleng maapektuhan daw yung ating ekonomiya pagka magpapatuloy ang bangayan ng dalawang panig, yung panig ni dating Pangulong Duterte at ngayon nga ay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa kabila ng mga issue na yan, nakikita natin, Noel at Bert, itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte ay hindi umaalis dito sa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos, at nakikita rin natin sila na magkasama sila lalo na dito sa pagpunta ng ating Pangulo sa Davao City kung saan kilalang lugar ng mga Duterte, Noel. At bukod din dyan, amigo at Bert, yung pag-anunsyo din ni Pangulong Bongbong Marcos na Jr. ng kanyang suporta din o sa modernization program dyan sa part ng Mindanao, particular sa Davao, natunghayan din natin yung iba't ibang mga binigyan niya ng suporta o yung mga pati sa infrastructure o yung sa pagpapabilis din in terms ng transportation. Lahat yan nakikita natin din, bagamat merong mga issue na ganito. At sana nga ay hindi rin mas lumala pa itong issue na ito para hindi na rin makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Oras 5:19 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Iginit ng ilang senador na dapat muna ang konsultahin ang mga eksperto sa saligang batas bago nila ihayag ang kanilang posisyon patungkol sa charter change. Malalaman din naman nila ang kanilang posisyon kapag nagbotohan na sa plenaryo. Sagot ni Senator Christopher Bongo sa hamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe, magiging bias na ang pagdinig sa economic tchatcha kung magpapahayag na ngayon ng sentimiento ang mga senadora. Sinimulan na noong Lunes ng Subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagdinig sa Resolution of both Houses number 6 na layong amyendahan ang ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Bongo. Respetuhin niyo naman yung senador kung ano yung magiging posisyon niya tungkol dito. Kakaumpisa pa lang, tapos sasabihin mo na tatanungin mo, are you in favor or not? Alam mo, ongoing yung public hearing. Bakit mo naman obligahin yung senador na magsalita? So magiging bias na po yung magiging deliberation pag sinabi mo na. Remember, we are only 24 here. So kung magsasalita na yung pito dyan, wala, tapos ng usapan. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Sani Angara na siyang nangunguna sa pagdiniga. Tanong niya, paano sila maglalatag ng posisyon gayong kakaumpisa pa lang ng pagdinig kung saan pakikinggan ng mga eksperto? Punto ng mambabatas,
Ganun naman talaga sa pagbalangkas ng batas kung saan dapat munang makinig at magdebate bago bumoto sa isang panukala. Kaya hindi basta-bastang magdidesisyon ang mga senador, lalo na't saligang batas ang pinag-uusapan. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel tinawag na pointless ang hakbang dahil dadating din naman anya ang panahon na pagbobotohan ng mga senador ang resolusyon. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa base sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba sa 1.6 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong December 2023. Mas kakaunti ito kumpara sa 1.83 million na unemployment noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dahil dito bumagsak sa 3.1% ang unemployment rate noong December 2023 na mas mababa kumpara sa 4.3% na naitala sa kaparehong panahon noong taong 2022. Welcome naman para sa National Economic Development Authority o NEDA ang pagbaba ng unemployment sa bansa na anilay indikasyon lamang ng patuloy na masiglang paglago ng ekonomiya ng bansa. Umabot na sa 7 ang nasawi sa nangyaring landslide sa Barangay Masara, Macro, Davao de Oro. 31 ang mga sugatan. Habang may 48 na individual ang nawawala. Sa ngayon, itinigil muna ng lokal na pamahalaan ang search and rescue operation dahil sa paggalaw ng lupa at mga pag-ulan. Apektado ng landslide ang nasa 700 pamilyang pinalika sa Barangay Masara at mga karatig barangay. Extended naman ang class suspension sa lahat ng paaralan sa Maco. Kahapon, February 7, nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makita ang lawak ng pinsala ng landslide sa lugar. Hataw Balita ngayon. Nadagdagang muli ng naitalang forest fire sa Cordillera Administrative Region o CAR matapos sumiklab ang apoy sa bulubunduking bahagi ng Santo Tomas sa lungsod ng Baguio pasado alas 11 ng umaga nitong Miyerkules, February 7. Sa tala ng Bureau of Fire Protection Cordillera, pang-apat na ito na bahagi ng bulubundukin ng Cordillera na inapula ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Inapula ng Bureau of Fire Protection o BFP Mountain Province ang forest fire na naitala sa probinsya kabilang ng Mount Puki sa Sitio Faleng at kagubatan sa Itogon, Benguet. Ayon kay Fire Inspector Bernard Bravo, Chief ng Investigation and Intelligence Section ng BFP Cordillera, ang Itogon, Benguet ang may naitalang pinakamalawak na ektarya ng kagubatan na naapektuhan. Hindi po talaga reachable yung area, unreachable po siya, na not only for our fire engines but also sa mga manpower po natin. So na-size up na rin po yung location, ma'am, na wala po talagang parang point of entry at exit yung mga suppression team natin. Kung sakali napuntahan po nila yung mismong place ng fire. So it's very dangerous. Napuntahan po nila yun, ma'am. Sumunod ang kabundukang bahagi ng Bontoc Mountain Province kung saan nasa 35 hectares ang nasunog sa Mount Pukis noong February 3 habang nasa 30 ektarya naman ang naapektuhan sa Sitio Faleng noong February 6. Sa buong rehiyon, umabot na sa higit 2 ang ektarya ng kabundukan sa Benguet at Mountain Province ang natupok dahil sa forest fire. Sa Itugon po, ma'am, nasa kwan na po sila, 134 hectares po. Sila yun na po yung pinakamalaki. Dagdag pa ng opisyal, nag-rekindle ang dating sunog na naitala noong January 2 sa lugar. Actually, yung nangyari po sa Bukod, ma'am, nag-rekindle lang po yung dating sunog nila. That was on January 2. So, na-fire out po yon, but because of, syempre, medyo mahangin po, some of the embers, nag-rekindle po siya unti-unti until such time na umapoy po ulit.
Pangamba nila, posible pa itong lumawak dahil sa malakas na ihip ng hangin at gawa na rin ng kawalan ng ulan sa mga nakalipas na buwan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Kampanya kontra cyber attacks. Ito ang pinagkasunduan ng ilang mga bansa at iba't ibang tech firms sa ginanap na tech conference sa London. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fugaban. Hataw Balita ngayon. Pumirma ng joint statement ang 35 nations sa mundo kasama mga tech firm para maglunsad ng kampanya kontra mercenary hackers upang mapaigting ang national security at human rights. Kabilang ang Google, Microsoft at Meta sa mga pumirma sa nasabing dokumento. Pinangunahan ito ng Britain, France at United States upang mapigilan ang paggamit ng spywares o mga application na ginagamit ng mga hacker upang mamonitor ang mga phone call, camera, microphone at iba pa. Batay sa datos naman, sa loob ng huling 10 taon, karamihan sa mga nahahack ay ang mga cellphone ng civil society, political oppositions at journalists. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin makausad sa United States Senate floor ang panukalang batas na Border and National Security Funding matapos na tumutol ang ilang kongresista. Inimok naman ni US President Joe Biden ang Kongreso na ipasa na ang naturang batas. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita ngayon. Hindi nagkamali ng prediksyon si Senator James Lankford, isa sa top Republican negotiator, na mabibigo na makamit ng bipartisan ang procedural vote para sa panukalang batas na $118 billion border at national security matapos umatras ang ilang mambabatas. Partikular na ginawa ang nasabing package bill na pinag-usapan ng ilang buwan at naisa publiko upang matugunan ang mga kahilingan ng GOP na iugnay ng mga Democrat ang mga pagbabago sa border policy sa kahilingan ni Pangulong Joe Biden para sa military aid sa Israel at Ukraine. Gayunman, naiproklama ng House GOP leader na dead on arrival ito sa Kongreso. Nagdulot naman ng malaking pagkadismaya sa Democrats ang biglaang pagbabago sa kabilang partido. Ang kaguluhan sa US border na tinalakay sa Kongreso ang isa sa pinakabagong pagbaksak at hindi gaanong produktibong sesyon sa kasaysayan. Samantala, sinisi naman ni US President Joe Biden ang nangyaring kaguluhan sa Kongreso kay dating Pangulong Donald Trump dahil sa patuloy na impluwensya nito sa kanyang partido. Now, all indications are this bill won't even move forward to the Senate floor. Why? A simple reason. Donald Trump. Because Donald Trump thinks it's bad for him politically. Therefore, he doesn't, even though it helps the country, he's not for it. He'd rather weaponize this issue than actually solve it. So for the last 24 hours, he's done nothing, I'm told, but reach out to Republicans in the House and the Senate and threaten them and try to intimidate them to vote against this proposal. Binatikos din ito ang Republicans tungkol sa pinag-usapang kasunduan at nagbanta na isasama ang nasabing issue sa sariling kampanya. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabalak ang General Motors o GM na bawiin ang mahigit sa 300,000 sasakyan dahil sa issue ng tailgate. Samantala nagbabala ang Honda sa 750,000 na mga may-ari ng sasakyan sa Estados Unidos na magpa-repair dahil sa depektong airbag. Nagtala naman ng Ford ng $523 million na net loss sa ika-4 na quarter ng 2023 dahil sa bayarin para sa pensyon, ngunit lumampas ito sa tinatayang halaga ng mga analista. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Nagpaplano ang General Motors o GM na bawiin ang mahigit sa 300,000 na sasakyan dahil sa isang issue sa tailgate. Kasama sa recall ang mga Chevrolet Silverado at GMC Sierra pickups.
Ayon sa National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA, maaaring magdulot ng aksidente ang hindi inaasahang pagbubukas ng tailgate habang umaandar ang sasakyan, lalo na kung may mga kargamento sa likod nito. Samantala, nagbabala ang Honda sa 750,000 na mga may-ari na sasakyan sa United States na magpa-repair na dahil sa depektibong airbags. Kasama sa recall ang models ng Pilot, Accord at Civic models mula 2020 hanggang 2022 at CR-V at Passport models mula 2020 at 2021. Ayon sa Honda, bagamat may halos 4,000 ng warranty claims, wala naman umanong naitalang mga aksidente dahil sa issue. Ipinahayag din ng kumpanya ang posibleng pinanggalingan ng depekto sa pagpapalit ng isang materyales sa seat weight sensor pagkatapos maapektuhan ng natural disaster ang isang manufacturing plant ng subcontractor. Nagtala naman ang Ford ng $523 million o 29.2 billion pesos na net loss sa ika-4 na quarter ng 2023 dahil sa bayarin para sa pensyon. Kasabay ito ng $1.26 billion o 70.5 billion pesos na kita sa parehas na time period. Nanggaling ang karamihan ng net loss sa isinasagawang welga ng 6 na linggo at sa binayaran ng Ford para sa retirement plan ng kanilang mga empleyado. Pero lumampas ang kanilang net loss sa tinatayang halaga ng mga analista na nagpapakita ng katatagan ng kumpanya sa kabila ng mga hamon. Tinataya rin ng Ford na magiging maganda ang pagpasok ng pera sa taong ito. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Biglang huminto ang isang roller coaster ride na may lula ng mga pasahero sa Hong Kong Disneyland kahapon. Ligtas namang nasagip ng mga otoridad ang 12 sakay nito na naiwang nakabitin ng halos 1 oras. Ito ang humahataw na balita ni Ann Gonzalez. Hataw Balita Ngayon. 12 tao ang nasagip mula sa tumigil na roller coaster ride sa Hong Kong Disneyland kahapon February 7. Sakay ng Disney ride Hyperspace Mountain ang mga pasaherong nakabitin sa ere ng nasa 1 oras. Inilalarawan ng Disney ang naturang ride bilang mabilis na roller coaster na tila rocketing into a Star Wars battle, kung saan pangunahing atraksyon nito ang malakas na pagbulusok at pagpasok sa dilim. Agarang nag-deploy ang Disney ng 40 bumbero matapos na makatanggap ng ulat na huminto sa gitna ng operasyon ang naturang ride bandang 6:00 ng hapon nitong Miyerkules. Ayon sa tagapagsalita ng Disneyland, isa sa mga sasakyan na may lulang 12 pasahero ay huminto sa posisyon kung saan mangangailangan ng tulong ng bumbero. Iniulat ng otoridad na wala namang nasugatan sa nangyaring insidente. Ipinatigil na rin pansamantala ang Hyperspace Mountain para sa routine maintenance and inspection mula February 26 hanggang March 1. Ann Gonzalez, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na dyan ay ang easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean na siyang umiiral sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas, nagdadala ng mainit na panahon at mga pag-ulan naman sa malaking bahagi po ng Mindanao. Habang mahina pa rin po ang northeast monsoon or amihan at tanging dito lamang po sa extreme northern Luzon nakakaapekto. Samantala, base sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataan na bagyo or even low pressure area na papasok hanggang sa long weekend sa ating area of responsibility. Ang araw ay sisikat 6:24 ng umaga at lulubog 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estarreja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas simula ng ibaba sa lalawigan ng revitalized petrolya ng bayan. Naging epektibo ang nasabing programa sa iba pang munisipalidad dahil na rin sa pakikipagkaisa ng lokal na pamahalaan. Si Jolitz Matangat, humahataw! Hataw Balita Ngayon.
Naging epektibo ang pagpapatupad ng programang Revitalize Patrolya ng Bayan, Rizal Police Provincial Office sa mga barangay na naunang nagsagawa nito. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragun, Direktor ng Rizal Police Provincial Office, kapansin-pansin ang naging improvement sa bilang ng mga nabawas na street crimes mula noong ilunsad ang programa sa lalawigan ng Rizal. Ang napakaganda ng naging datos natin since nung na-launch natin itong patrolya ng bayan sa buong mga munisipalidad ng probinsya ng Rizal. Almost 15 to 20% ang nabawas sa street crimes. And at the same time, nag-increase kami dun sa law enforcement operations. Para naman kay Barangay Captain Hills Wegay, malaki ang pag-asa na malutas ang kriminalidad kung may sasakatuparan ng naturang hakbang sa bawat barangay. Siguro, na-expect namin na talagang magandang tulong to sa barangay at malaking tulong to sa pamayanan ng mga barangay. At kung mai-apply to sa barangay, siguro mapapanatili natin ang katahimikan sa barangay. Ikinatuwa ng mga volunteer na kabilang sa mga force multipliers na maging kabahagi ng aktibidad na makatutulong sa komunidad. Ang ina-expect po namin na makatulong po kami sa aming community sa pagpapapanatili ng peace and order sa aming barangay. At the same time, makatulong po sa tao at sa komunidad. Inaasahan naman na ngayong mga darating na buwan, mas magiging epektibo sa kabuuan ng pagpapatupad ng programa sa buong lalawigan. Jolitz Matangat, humahata sa balita ngayon. Ipinahihinto na ng Taiwan ang pagsasagawa ng group tours papuntang China. Busod ito ng pagbabago ng flight path ng China kung saan apektado ang Taiwan Strait. Isa rin sa dahilan ng nakasarado pa rin turismo ng bansa para sa mga Taiwanese national. Ito ang humahataw na balita ni Ruth Bahe. Hataw Balita ngayon! Ipinahayag ng Taiwan Tourism Administration na ititigil ito ang isinasagawang group tours papuntang China. Kabilang sa sinasabing dahilan ng hindi pa rin pagbilang ng China sa Taiwan bilang isa sa listahan ng mga bansa na maaaring puntahan ng mga Chinese nationals. Sa kabila ito na maluwag na pagpapatupad ng mga group tour sa Taiwan papuntang China matapos ang kasagsagan ng pandemya. Noong Enero, binago ng China ang flight path nito kung saan apektado ang median line sa Taiwan Strait na ikinagalit naman ng Taiwan. Ayon sa Taiwanese authorities, maaaring sinasadya ito ng China upang baguhin ang status quo para sa posibleng military action sa Taiwan Strait. Pahayag ng China, routine measure lamang umano ito upang maibsan ang presyon sa air traffic. Bago ang pandemya, nasa daang-daang Taiwan tourists ang pumupunta sa mainland China. Agarang ipinahihinto ng pamahalaan ng group tour sa China, ngunit hindi apektado rito ang mga fully booked tour na nakaschedule na simula Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Ruth Bahe, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Nagdulot ng napakalaking cloud formation na umabot sa 5,500 kilometers ang dating tropical cyclone na si Kirili. Kasunod dito ng 2 linggong pananalasa ng bagyo sa 2 malaking estado ng Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon! Nanalasa ang ex-tropical cyclone Kirili sa Queensland, Australia sa loob ng 12 araw mula nang bumagsak ito sa estado noong January 25, 2024. Nagdulot naman ito ng malalakas na pag-ulan at flash flood nang makarating sa estado ng New South Wales noong araw ng Lunes, February 5, 2024. Nakatanggap din ang Falls Creek Resort sa estado ng Victoria ng pag-ulan mula sa Kirili na higit kaysa February monthly average rainfall sa resort. Naranasan naman ng White Cliffs, New South Wales ang wettest February day nito sa loob ng halos 100 taon. Kahapon ay nagsimula ng tangayin ng isang cold front at low pressure trough ang Kirili paalis ng Australia. Makikita sa satellite images ng weather zone ang isang napakalaki o colossal cloud formation na sumasakop hanggang 5,500 kilometers sa direksyon ng Southeast Australia. Tinatahak na nito ang libu-libong kilometro patungong Tasman Sea, New Zealand at South Pacific Ocean. Kaugnay nito,
pinaghahanda na para sa heavy rainfall ang ilang bahagi ng Lower South Island sa New Zealand. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pinagkaisa ng Manila International Film Festival o MIFF ang mga Pilipinong nasa Pilipinas at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng event, nagniningning ang Filipino artist at pumukaw ng loob sa mga kababayang naninirahan at naghahanap buhay sa California, USA. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita Ngayon. Layunin ng Manila International Film Festival o MIFF na maitampok at maipromote ang mga pelikulang Pilipino sa Hollywood, Los Angeles, California, USA at sa iba pang panig ng mundo. Sa pamamagitan nito, nagningning ang mga artistang Pilipino at iba pang Filipino talents. Nagkasama rin ang Filipino at film entertainment industry sa Hollywood at international stage. Pelikula para mag-forge ng unity between two groups of Filipinos back home and here. And I really hope that with the wonderful showing and the wonderful attendance at the cinemas these past few days, ay magkakaroon po ng pangalawa, tatlo, at marami pa pong ibang MIFF. I feel a lot of pride being one of the people who are representing the film Firefly. So I'm just very grateful for this opportunity. And of course, thanks to MMDA and the MIFF for bringing all of these 10 entries to Hollywood. Ikinatuwa naman ng mga Pilipino sa Los Angeles ang panonood ng pelikulang Pilipino. Anila nakaka-relate sa mga pelikulang Pilipino sila bagamat malayo sa Pilipinas. So we just watched a Rewind movie with Dingdong Dantes and Marian Rivera. Oh my goodness. The movie is just family friendly and it really catches your heart, especially when you have kids and you're about to having those glorious moments. It's really a movie that can really touch, especially for couples. I watched When I Met You in Tokyo with Christopher De Leon. It's an amazing movie, relatable. It's for everyone, especially for us Filipino, for OFW. Kasama naman sa nakakuha ng 2 award ang pelikulang Rewind na una ring Filipino film na kumita ng 900 million pesos sa takilya. Umakot naman ng awards ang pelikulang Firefly sa Manila International Film Awards. Nasungkit nito ang Best Screenplay at Best Picture. Nanalo ang actress nitong si Alessandra De Rossi bilang Best Supporting Actress at ang direktor nitong si Zig Dulay bilang Best Director. Habang ang historical film na Gumbursa ay nakakuha ng 3 awards. Samantala, judges sa event ang mga accomplished film sa film industry, kabilang sina Maria Mora, Maria Acevedo, Lea Nova, Reggie Lee, David Makiling at Sumali Montano. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Sari-saring serbisyong medikal ang ipinagkaloob ng Members Church of God International o MCGI para sa mga pulis at kanilang mga kaanak sa Bulacan. Isang kasunduan din ang nilagdaan ng MCGI, UNTB at Bulacan Police Provincial Office para sa pinigting na partnership upang magsagawa ng outreach program sa lalawigan. Si Nestor Torres humahataw. Masakit para kay Police Colonel Gerald Radores ng Bulacan PNP na makita ang kanyang asawang si Annalyn na naghahabol at nahihirapang huminga sa tuwing inaatake na ito ng hika. Bata pa lang kasi hanggang mag-edad ito ng 33 ay ilang beses itong pabalik-balik sa Barangay Health Center para maibsan ang hirap sa paghinga.
May mga panahon talaga, lalo sa gabi, mga hating gabi na talagang inaatake siya nung higa. Hindi siya makahinga. Siguro kasi alam yung gagawin nun ng gabi-gabi. Tsatsaga lang kami sa mga gamot niya na naka-ready. Tsaka yung spray. Ayon kay Annalyn, kapag sinusumpong siya ng ubo at hika, ay hindi na ito halos makatulog. Hindi naman nila maisipang bumili ng nebulizer dahil may gamot naman itong iniinom galing sa health center. Hindi ko pa na-try na bumili ng nebulizer. Yun lang, hirap lang po talagang huminga. Lagi siyang parang may nakabara. Pag na-asthma talaga ako, nahihirapan ako magtrabaho. Kaya pag may asthma ako, napapa-absent po talaga ako. Nang mabalitaan naman ni Police Colonel Gerald Radores na may isasagawang outreach program ang Members Church of God International o MCGI at UNTB sa Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan. Hindi na nito pinalagpas ang pagkakataon para humingi ng nebulizer para sa kanyang asawa. Laking tuwa niya na mismong si Kuya Daniel Rason pa ang nag-abot nito sa kanya. Nagpapasalamat din po kasi hindi na po kami mangangamba kay Mrs. pagka inatake siya ng asthma kasi may nebulizer na kami natanggap. Personal na nebulizer kasi mahirap manghiram eh. Yung dating nanghihiram siya nag-aalangan kasi baka lalo lang lumala yung sakit niya. So napakalaking bagay po talaga yung naitulong ng MCGI. At nawa po sana, magpatuloy pa rin po ang MCGI na tumulong po sa iba. Salamat sa Diyos. Yung sayang naramdaman ko, naramdaman din nila. Tsaka malaking tulong talaga sa pamilya to, lalo na yung mga saktuhan lang sa budget, yung talagang wala silang pang-extra pambili ng sariling gamit. May mga pulis din na nabigyan naman ng wheelchair at tungkod para sa kanilang mga mahal sa buhay na may sakit. Isa na dito si Police Major Leopoldo Estorque na tumanggap ng bagong wheelchair at tungkod para sa kanyang ama. Alam niyo yung father ko po 82 years old na. So talagang ano na rin siya yung kumbaga hirap na siya sa paglalakad. Minsan ay dahil sa may edad na rin yung father ko ay inalalayan pa po namin yan para maglakad. Kaya nga malaking tulong at meron siyang dahil sa pamagitan ng MCGI, sa pamagitan ni Kuya Daniel Rason ay isa po ako sa nabigyan ng tulong at siyempre para po sa father ko. Iba't ibang serbisyong medical din ang libreng naipagkaloob sa mga pulis at sa kanilang mga kaanak. May libreng medical, dental, optical consultations, legal services, pati libreng gupit at masahe. May libreng groceries din na maiuwi sa kanilang mga pamilya. Ito'y libre po kasi once of the lifetime lang to na kami magpatingin. Usually kasi busy kami sa lahat ng bagay eh. Sa office kami lagi kaya bihirang-bihira kaming makalabas ng bahay at makapagpatingin. Bali nagpapasalamat po kami dahil po sa kawang gawa ng MCGI po. Napakalaking tulong sa amin to. First time mangyari to kasi sa Bulacan. May nag-conduct ng medical mission na ganito na kumpleto. May problema sa mata, problema sa dental, o sa optical, medical. Ako, kinuha ko lahat eh. Minsan lang kasi ito eh. Nagpapasalamat talaga yung mga tropa. Salamat sa Diyos talaga. Para naman kay Bulacan Provincial Director Relly Arnedo, kinikilala niya ang nagawang tulong sa kanila ng Members Church of God International. Anya, sa loob ng 25 taon niyang panunungkulan bilang alagad ng batas, ngayon lang anya niya naranasan na may pribadong samahan na nagmalasakit sa kalusugan ng mga pulis. Salamat po sa ating MCGI, sa mga medical at dental and optical at saka lahat ng mga support na binibigay sa ating kapulisan ngayon. Dapat po pasalamatan natin dahil sila lang ang nakakita ng ating nararanasan na kapulisan. For 24 hours, nagseserbisyo tayo. Sila po, nakita nila yung kahalagan ng ating health. Nandito sila ngayon para tignan. Kailangan tayong maging healthy dahil uuwi tayo sa pamilya natin, nagseserbisyo pa tayo. Kailangan tayong malakas para pagsilbihan ang ating mga pamilya at ating mga pinagsisilbihan na Bulakenyo.
Bakas naman ang kaligayahan ni Kuya Daniel Rason nang makita nito ang kanyang kababayang Bulakenyo. Ayon kay Kuya Daniel, kailangang magliwanag at ipagpatuloy ang mabuting gawa sa mga taong nangangailangan saan man tayo makarating para sa kapakinabangan lalo na ng mga taong nangangailangan. Hindi po namin kaya siguro na lahat ng mga tao sa buong mundo ay aming maabot. Subalit sa pamamagitan po ng aming pagsasakatuparan ng aming pananampalatayang itinataguyod na gumawa ng kabutihan sa lahat ng walang pagtatangi, ay maaaring maging daan ito na mabuksan ang kaisipan ng marami nating mga kapwa-tao na sa anumang pagkakataon at mayroon tayong kakayahan na sumaklolo sa mahihina, ay ating ma-realize na tayo po ay mayroong pananagutan. Ang sabi po ng Santiago 4:17, at itong lahat ay mababasa ninyo kahit ano pa ang inyong Bibliang ginagamit, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Bilang mga alagad ng batas, alam po natin mayroong commission of crime. Meron din naman po na omission ng mga dapat na sana'y ginagawa, na kung alam natin yung mabuti at hindi natin ginagawa, ito'y nagiging kasalanan sa atin. Kaya po aming pinaniniwala ang isang obligasyon na kung kaya nating gawin ang mabuti, ang sabi po ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Isang magandang opportunity po sa amin na kayo po ay aming mapagsilbihan. Samantala, isang Memorandum of Understanding din ang nilagdaan ng MCGI, UNTB at Bulacan PNP para sa mas pinaigting na pagtutulungan para sa mga susunod na outreach programs bilang bahagi ng paglilingkod sa ating mga kababayan sa Bulacan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hoy, eto na ang hindi natin makakalimutan ng pinakaaabangan ng marami. Noel, pwede ba bumati? Pwedeng pwede! Narito na ang pagbati ng ating kababayan. Po si Joven Hamyo mula po rito sa Calgary, Canada, ay bumabati sa aking mga kamag-anak sa Pilipinas, kay Papa Jose, kila Bingbing, Aldrin, Lilin, Nanay Ukit, kila Raquel, kila Saira, kay Sak, sa mga kabarkada ko dyan sa Maligaya. At binabati ko rin po si Kuya Daniel at ang kanyang buong sambayan at ang lokal ng Lumaliches, lokal ng Maligaya. Salamat po sa pagkakataon. At sa atin namang shout out. Happy birthday po kay Tito Eddie Kulubong at kay Tita Donna Kulubong na nasa Italy. At happy Sabbath, 4th Sabbath anniversary kay Brad Samuel at Sisa Jocelyn Balagwer ng Parong Manito Albay. Ang pagbati ay mula din po kay Brad June Soriao. Ayun, ako naman, binabati ko po ang ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Ang Tansengo family, nandyan sila sa Pilipinas, si Slet, Brad Bot at sa kanilang mga anak, si Levis, si Biel at saka si Brad Albi. Hello kay Apong Mading at kay Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. At syempre sa Kali Pogi, nandito pa rin si Mr. Adelardo at saka si Mrs. Sopina Cañada at sa kanilang sambahayan. At pinabati ko po ang Group 4, Sis Ern, Sis Weng, Sis Cheng, Sis Mags at saka Sis Neri. Binabati ko po ang barkada dito sa Alcus, si Brad Ruben, Brad Ruel, Brad Ronel, Brad Anthony, and Brad Dondi. At sa kay Brad Ed, Benjola and family, si Spay at sa kanilang anak ni si Sophia and Gabi. Siyempre, binabati ko po ang aking mahal na asawa, si Tess, at sa aking mga anak, Nico, Ellen, Sasha, and Andrew. Sa aking nanay na 86 years old na, salamat sa Diyos sa lakas na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Nakantabi at nakamonitor din palagi yan. At sa aking mga kapatid, si Dante Cerudo, si Choco and Kasey. At saka pala, yung aking apo, si Ana Banana at si John. Noel.
Ayun. At happy birthday sa aking anak na si Joanne. Ayan, samahan ka naman palagi. At ganoon din, belated happy birthday kay Elijah Paul Cruz at kay Ate Annie Weidman dyan sa Pilipinas. Sa aking mahal na asawang si Erwina, syempre, yan ang aking laging binabati. Ayun, amigo. Oo, at yung mga taga-Kalamba din, shoutout po, yung mga officers dyan sa Kalamba. Kasama dyan sila Brad Alex sa Torrepiel. Ayan. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma, Kapitulo 8, talatang 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 8 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Bulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, February 8, 2024. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Ako naman po si Noel Poliarco mula dito sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos. At susunod na ang Good Morning Kuya.